kumpirmado na nga pong nakapasok na sa bansa ang kinatatakutang Delta variant ng COVID-19. Nakakatakot ito dahil nga po sa mas nakakahawa. Sa mga ulat, ang isang taong meron nito ay kayang makahawa ng hanggang 8 tao sa isang exposure lamang. At mas nagtatagal po ito sa himpapawid kaysa sa pangkaraniwang COVID-19 virus. Mas malaki din daw po ang tsansa na ikaw ay maospital kapag ang uring ito ng virus ang tumama sa iyo. Ang Delta variant na ito ay una pong na-detect sa India at isa sa itinuturong dahilan kung bakit nagkaroon ng second wave ng infections ang naturang bansa na nagsimula noong pong kalagitnaan ng Marso 2021 kung saan umabot sa higit na 400,000 ang mga bagong kaso ang naitatala araw-araw. Sa kasalukuyan po, 413,609 na ang COVID-19 death toll sa India. Ang Delta variant din po ngayon ang hinaharap na bugso ng panibagong COVID-19 infections sa Indonesia. At nang dahil po sa Delta variant na ito, ang Indonesia ngayon ang tinaguriang bagong epicenter ng COVID-19 pandemic. Sa kabutihang palad po naman, para po sa mga fully vaccinated na mga individual, ang mga bakuna, anuman daw po ang brand nito, ay mainam pa rin na panlaban kontra sa Delta variant, bagamat nababawasan umano ang efficacy nito. Ngayon pa lang po, nananawagan na ang kagawaran ng kalusugan sa mga ospital na maghanda na ng kanilang mga pasilidad at inabisuhan na po ang lahat ng lokal na pamahalaan sa Pilipinas na palakasin ang kanilang prevent, detect, isolate, treat, reintegrate strategies. Sa Cagayan de Oro City, kung saan po na-detect ang 5 kaso ng Delta variant, ginagawa na ang kaukulang contact tracing gamit ang mano-manong pamamaraan. Ito po ang sinabi sa amin kahapon ni Mayor Oscar Moreno nang amin po siya makapanayam. Ngunit, gaya po ng maraming LGUs ay hindi rin nila napapakinabangan ang Stay Safe app na ito. At mukhang wala po tayong maaasahan sa contact tracing app na ito sapagkat mismong ang lungsod ng Baguio kung saan ang contact tracing czar ang mayor hindi gumagamit ng naturang Stay Safe app. Sa pag-usbong po ng Delta variant na ito, napaka-importante ng mabilisang contact tracing at mabilis na testing capability and capacity. Sa aming pong panayam kahapon kay DOH Undersecretary at Spokesperson Maria Rosario Vergere, sinabi niyang mas matagal makumpirma kung Delta variant nga ang dala ng isang infected person. Pakinggan po natin ito. When you do RT-PCR, hindi pa po natin malalaman kung anong klaseng variant ang meron po sa ating katawan. So kailangan po mag-undergo ng whole genome sequencing. Ito po yung tinatawag nating biosurveillance natin. And ang ating proseso po para dito, we do pervasive sampling. So kumukuha po kami ng mga positive samples doon po sa mga matataasang kaso ng mga rehiyon at saka sa mga returning OFWs. Tapos, yun pong kanilang specimen, kailangan din may criteria po yan. Kung yun pong kanilang CT value is less than 30, yun po yung ating sinasubject sa whole genome sequencing. Ibig sabihin po ng CT value, pinapakita po nito yung viral load ng individual. And only those na may mataas na viral load ang masasubject natin sa whole genome sequencing. Ang ating proseso, we do full genome sequencing every week and it takes about 5 to 6 days bago po natin mailabas ang resulta nito. Sa simpleng paliwanag, kapag nagpositibo ka sa COVID-19, merong tinitignan na partikular na bagay ang mga sumusuri sa kinuha sa iyong specimen.
At kapag ang bagay na iyon ay pasok sa sinasabing threshold o hangganan, ang iyong specimen ay ipapadala sa Philippine Genome Center sa Diliman, Quezon City. Aabutin pa ng 5 hanggang 6 na araw bago makuha ang resulta ng eksaminasyon. Sa kasalukuyan, nasa 750 samples pa lamang ang kayang ma-sequence ng Genome Center kada linggo. Nawala pa nga sa 1% ng COVID-19 cases na naitatala sa loob ng 7 araw. Kaya nga sa Cagayan de Oro City, bagamat tapos na ang 14-day isolation and quarantine at wala ng sintomas ang mga nagpositibo sa Delta variant, hindi pa rin sila pinauwi dahil dadaan pa sa panibagong testing. At kapag nagpositibo rin sila, ay dadaan sa panibagong assessment at quarantine. Ang sinasabing panibagong testing ay mas matagal nga ang labas ng resulta kumpara sa pangkaraniwang RT-PCR test. Uulitin ko, kapag ikaw ay nag-positive sa Delta variant, yung quarantine mo malamang hindi lang 14 dias. Sa ngayon nga po, iisa pa lamang ang laboratoryong may kakayahan umeksamin sa mga variants ng COVID-19 virus. At ito po ang Philippine Genome Center. Huwag naman po sanang mangyari. Ngunit kung kumalat ang Delta variant sa Pilipinas, mistulang babalik tayo sa simula. Na naman, gaya noon na halos sa Maynila lamang, di ba, nagagawa ang RT-PCR test. Kaya't pagkamahal-mahal at pagkatagal-tagal bago makuha ang resulta ng mga test. At na naman, sigurado ang malawakang lockdown. Balak daw po ng gobyerno na magtayo ng mga genome center sa Kabisayaan at Mindanao. Ang tanong, gaano kabilis ang pagtatayo nito? Ngunit dahil nga po sa limitadong kapasidad ng ating pong testing, posible kaya na totoo ang sinasabi ng iba na mas marami pa sa iniulat ng DOH na 35 ang kaso ng Delta COVID variant ngayon sa Pilipinas? Sa pagkakataong ito, muli pong lumilitaw ang kahalagahan ng mass testing. Bagay na hindi pa rin po lubusang nagagawa pero noong pa ipinangako. Sa puntong ito, mainam pong malaman ninyo na noong pong July 11, lumiham si Tony Blair kay Secretary Vince Dizon, ang testing czar at Deputy Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19. Si Tony Blair ang dating Prime Minister ng United Kingdom at Executive Chairman ng Tony Blair Institute for Global Change. Isinasaad po sa liham na ang grupo ni Tony Blair ay gumawa ng pag-aaral para sa mass access to testing for the Philippines o MATT o MAT. Malawak, komprehensibo at malalim ang nilalaman ng naturang pag-aaral. Ito po iyon. Hawak ko. Isa nga po sa mga mahalagang impormasyon na laman ng pag-aaral ay ang kahalagahan sa paggamit ng mataas na uri ng rapid antigen test na aprobado ng WHO na maaaring gamitin para sa mas mabilis at accurate na pagtukoy sa most infectious cases and new variants. Sinabi rin po sa report na ang RT-PCR test, bagamat tinatawag na gold standard, ay may shortcomings. Kumbaga ika nila, sa panahon ng mga variants na ito, importante ang mabilis na resulta ng test. At importante ang mass testing. July 11, sumulat si Tony Blair kay Secretary Vince Dizon. July 20 na po ngayon. Binigyan kaya ito ng pansin ni Vince Dizon? Bigyan kaya ng importansya ng pamahalaan ng Pilipinas ang pag-aaral na ito ng Tony Blair Institute for Global Change?
Pakinabangan kaya ito ang pag-aaral na ito ng mga Pilipino? Think about it. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.